Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's reflection, ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa atin na kung minsan, mga malapit sa ating buhay ang mga taong sumisira sa atin, yung mga taong nawawalan tayo ng mga tiwala. Ganyan din po ang nangyayari sa pang-araw-araw nating buhay, mga kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, na kung minsan nagagawan tayo ng hindi maganda. Kaya talagang tayo talagang umiiral po yung sama ng loob, yung paghihiganti at kung ano-ano pa. Pero minsan hindi naman natin sinasabi na maganda yung ginagawan tayo ng masama, pero minsan meron pong purpose ang ating Panginoong Yesus. Kahit sa Bible, itong si Jose na anak ni Abraham, di ba? Alam naman po natin na marami silang magkakapatid, at kung nasusundan yung kwento na yon, marami naiinggit sa kanya kasi pinakabunso siyang kapatid at mukhang paborito siya nitong si Abraham. Kaya nung tumagal po, nung tumagal yung ganung sitwasyon nila, naisipan nila na itong kapatid nilang si Jose ay actually inisipan pa sila na patayin siya, pero kalaunan ay parang binenta na lang para mawala sa kanilang pamilya. Kaya kalaunan ang nangyari po sa kwento ni Jose, na kuha siya ng hari ng Ehipto noong time na yun, na kung saan ay talagang gumanda ang buhay niya, umangat siya. At nung nagkaroon ng gutom sa buong bayan noong panahon na yon, kasama yung kanyang mga kapatid, at talaga namang hirap na hirap sila sa pagkain. Kaya pumunta sila doon sa lugar na kung saan ay nandun ang kanilang kapatid na itong si Jose, na hindi nila alam na buhay pa. Akala nila patay na talaga siya. Kaya nung time na yun, lumapit sila kay Jose. Bagamat si Jose alam na sila yung mga kapatid nila, itong si Jose yung mga kapatid niya walang kaalam-alam na meron pala siyang magandang purpose. Kaya sabi sa Isaiah, Genesis chapter 50 verse 20, Genesis chapter 50 verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. So yun po yung kinukwento natin, masama ang ginawa sa kanya, pero hindi na siya nagiganti. At pinahintulutan ng Diyos, ano mismo nagsabi, di ba? Nagawan siya ng mabuti dahil meron siyang purpose na isalba nga ang maraming tao dahil taggutom ng time na yon. Itong si Jose ay napakagaling po, at sila lang ang maraming naimbak na pagkain. At bukod sa maraming tao, siyempre damay na rin ang kanyang mga kapatid. So kanya po, hindi naman natin sinasabi na gaya na sinabi ko nung una na maganda yung may gawan ng masama sa'yo, baka may purpose. Hindi po ganun, minsan kahit hindi po natin gusto o hindi natin inaasahan, nangyayari po talaga yan na merong taong gagawa sa atin ng hindi maganda. Pero importante yung talagang mapagkumbaba tayo, hayaan lang natin. Di ba? Kaya nga sabi ko, ano yung tinanim mo, hindi na nga hanihin mo. Pag nagtanim ka ng sama ng loob, kagaya ni Jose, bagamat karapat dapat, nasa magtanim ng sama ng loob dahil kapatid siya, binenta siya o gusto pa nga siyang patayin dahil sa inggit, pero hindi po niya ginawa yun. Kumbaga, nagtanim siya ng mabuti, at mabuti rin ang kanyang inani dahil nga napabuti ang kanyang kalagayan sa buhay. At bukod doon, natulungan pa yung kanyang mga kapatid. So yan po, sikapin natin sa ating buhay na sana lagi nating
Lagi tayong gumawa ng mabuti sa kabila ng may mga tao talaga na ginagawan po tayo ng masama, no? Minsan di natin matiis, gumaganti tayo. Hanggat maaari po tayong gumanti, hayaan natin si Lord ang gumanti. Siya naman mismo nagsabi sa akin ng paggaganti. Kaya kung mapagkumbaba ka, mas lalo kang pagpapalain. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa ating vlog na may mga sama ng loob, hinanakit sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan na malalapit sa kanilang puso, pagdasal po natin na naway kanilang malagpasan. Ganun din po sa may mga karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, itsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Lord, i-bless po mga kapatid naming dumaranas ng paghihirap sa sakit na nararamdaman ng kanilang katawan. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasama ng loob na po ay hindi nagpapatawad at mataas ang pride. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, maging humble, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa financial, Lord, na kailangan namin po lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga. Na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pambayad sa mga bills at kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan, taas ng pride at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, man. God first.